Pwede po ba na isigaw po natin na sa Panginoon, Praise the Lord! Pwede po palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Samahan niyo po ako na buksan po natin ang ating pong mga Biblia from 1 Corinthians chapter 12, verses 17 to 21. Yung atin pong pag-aaralan is from verses 12 to 27, ngunit babasahin ko lamang po ay yung from 17 to 21. Sabi po dito, if the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be? But in fact, God has arranged the parts in the body, every one of them, just as He wanted them to be. If they were all one part, where would the body be? As it is, there are many parts, but one body. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po yung muling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong presensya sa gabi po na ito. Patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong mga salita na amin pong pagbubulayan. Hingahan mo po ng iyong buhay at kapangyarihan ito habang ipinapahayag po at binabahagi ng iyong lingkod, Panginoon. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan na tenga, Panginoon, sa inyong mga personal po na mga pangungusap sa bawat isa po sa amin. Salamat po. Ito pong aming panalangin ng may pasasalamat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus we pray. Amen and amen. Ang atin pong pag-aralan ngayon ay pinamagatan ko pong in the body of Christ. In 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 27, makita po natin na si Pablo po, ikinompare niya po yung pong body of Christ sa human body. Sa isang tao po, may ilang pong katawan. Kala ko may dalawa. So, sa isang katawan, meron lang, sa isang tao, isa lang yung katawan. So, sa isang katawan, may iba't iba siyang parte, paa, tuhod, balikat, ulo. Meron din siyang panlabas at saka panloob. Tama po? So, iba't iba po yung parte ng katawan, pero itinuturing pa rin siyang isang katawan. Sa atin pong katawan, every part of our body, meron po tayong tinatawag na body system. So, ito po yung mga respiratory system, circulatory system, nervous system, at yung bawat organs po sa ating katawan, may iba't iba po silang role. Tama po? So meron silang different role at sila po ay naka-arrange properly in the human body. At kapag ito pong body system po natin o yung bawat organ po sa ating katawan ay nag-function ng maayos, ano pong mangyayari sa ating katawan? Ito po ay magiging malusog at healthy. Sabi po ni Pablo, yung pong human body ay katulad po ng body of Christ. Ano po ba yung church para sa inyo? Tanungin nyo nga po yung katabi nyo, ano ba yung church? Ano po yung sagot po nila? Sabi po ni Pablo, yung church po, hindi siya yung existing na building. Doon po sa verse na binasa po natin, kung babasahin po natin yan sa verse 12, yun pong body of Christ, ito po yung mga different individuals who place their faith in Jesus Christ. Sila po yung mga iba't ibang tao na inilagay po nila yung kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Tinanggap po nila si Jesus Christ bilang Panginoon po nila at tagapagligtas. At di lamang po yun, nung sila po ay tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, at sila po ay nabaptize in one spirit, ibig sabihin po, they are part in the body of Christ. Whereas, sino po yung head? Ang atin pong Panginoong Hesus. Yung parts, tayo pong mga tao na nanampalataya kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, Spirit-filled, baptized in one Spirit, at tayo pong lahat, at kapag po pinagsama-sama, ang tawag po sa atin ay body of Christ. Ano po yung goal po natin? Kapag po tayo, as a body of Christ, nagkaisa po tayo, nagtulong-tulong po tayo, meron po tayong mga different roles. Pag nagtulong-tulong po tayong lahat, or we are united, sino po ang napaparangalan? Nagiging healthy ang katawan ni Kristo. Sino po ang napaparangalan? Yung head po natin, ang ating pong Panginoong Jesus. So in the body of Christ, una po, makikita natin, you are important. Sabihin mo nga sa katabi mo na tumanggap kay Jesus Christ, you are important.
Nangiti po ba siya? Ikaw ay mahalaga. You are important because God designed you to be, letter A po, you are a part of it. Sabi po sa verse, but our bodies have many parts and God has put each part just where He wants. All of you together are Christ's body and each of you is a part of it. Imagine niyo po sa isang katawan, sabayan niyo po akong mag-imagine. Sa noo, meron pong isang mata. Isa po yung mata. Tapos po, dalawa po yung ilong dito po sa magkabilang pisngi. Pagkatapos po, meron 3 pong bibig. At meron po kayong isang kamay at 3 paa. Maganda po ba siyang tignan? Halimbawa naman po, puro ilong lang po. Maganda po bang tignan ang katawan kung puro ilong lang po? Paano naman po kung puro kidney lang po yung nakalabas? Paano pag puro puso po yung nakalabas? Puro puso na lang po. Maganda po bang tignan? Siguro po kung makikita po siya ni Lucas, yung larawan po na ito, baka sabihin niya, Ninang, monster? At baka po marahil sabihin, at siya po ay magtatakbo. At mula po dun sa verse na atin pong binasa, ang ating pong Panginoon in His infinite wisdom, in His omniscience, alam po niya kung saan niya po ilalagay yung bawat parte ng atin pong katawan. Amen po? Kaya nga po, napakaganda ng pagkakalikha ng Panginoon sa katawan ng bawat isa po sa atin. Alam po ng Panginoon how to put in order yung bawat parte ng katawan ng isang tao. Ito man po ay panlabas o panloob. Nakita man po natin ito na panlabas o panloob, lahat po ng iyon ay mahalaga. Hindi mo man po makita, no, yung po mga organs sa loob at yung mga panlabas ay ating nakita, lahat po iyon ay design ni Lord na mahalaga. In the same way po, in the body of Christ, kapag po tayo pong lahat, kapag po yung isang tao, tinanggap niya po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas niya, at siya po ay baptized in the Spirit, ipinapakita po dito na siya po ay kabilang na at kabahagi sa katawan ni Kristo. Therefore, kung kabahagi po tayo sa katawan ni Kristo, na tayong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay important. Every one of us is important, we are unique, and we are valuable. Sabi mo sa katabi mo na tumanggap kay Jesus Christ, you are valuable. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay importante. Dahil ang Panginoon ang disenyo niyan sa'yo, ibig sabihin, ang bawat sa atin tumanggap kay Jesus Christ, bawat sa atin ay mahalaga because you are a part in the body of Christ. Amen po? Pangalawa po, in the body of Christ, hindi lamang po you are part of it. Pangalawa po, because you have a purpose in it. Pag sinabi pong particular purpose, you are designed to do something. You are designed for something. Sabihin, meron kang gagawin, meron kang gagampanan. Dahil po si Lord yung nagdisenyo ng bawat parte ng ating katawan, alam din po ng Panginoon yung function at role ng bawat organs at bawat system ng ating katawan para po ito maging healthy ang isang katawan ng tao. For example po, ang mata. Ano po yung kanyang role? Ano yung particular purpose po ng mata? Para po, sa paningin, makakita. Paano naman po yung paa? Ano naman po yung purpose niya? Para makalakad, makapunta sa SM tsaka sa Robinson. No po? Ano naman po yung role ito po yung panlabas, ano naman po yung role ni lungs? Ano po yung role ni lungs? Para makahinga. Tama? Ano naman po yung role ng mga intestine po natin? Pag kumain ka ng sangyup, ano po mangyayari? Sa'yo, tutunaw sa mga kinain nating taba. Paano naman si puso kapag hindi na pumintig? Ano po mangyayari? Akala ko hindi na niya mahal. Ayun pala. Akala ko heartbroken po siya. Ayan. So si puso, pag hindi na siya pumintig, dedo na yung tao. So dahil po ang Panginoon ang nagdisenyo niyan, alam din ang mga parte ng ating katawan yung particular purpose po nila.
Amen? So kung tayo po ay kabilang in the body of Christ, merong magandang disenyo at particular purpose si Lord sa bawat isa po sa atin. In the Corinthian church po, meron po silang problema. Yung pong church po na yon is very wealthy. Mayaman po sila and they were spiritually gifted. Pero ano po yung problema? Bakit po sa church po na yon, parang nasa kanilang lahat, pero meron pa rin silang division o pagkakabahabahagi? Kasi po dun sa church na yon, they were undervaluing or overvaluing yung contribution nila sa church. Ako, marami na ako na-contribute sa church na to. Marami na akong napagawa dito. Ako, ito yung gift ko, may speaking in tongues ako. Ikaw, wala kang speaking in tongues. Mas magaling ako sa'yo kasi wala ka nito. Imbis na na-appreciate nila at gawin at mag-function sila dun sa bawat particular purpose and role nila, nagkakaroon tuloy sila ng pagkakabahabagi. Sino yung magaling, sino yung hindi magaling, at sino yung maraming nagawa at wala pang nagagawa. Kaya nagkakaroon po sila ng pagkakabahabahagi. Pansinin po natin ang pagsasalarawan po na ito. Hindi po pwedeng sabihin ni mission team, kami yung pinakamagaling sa inyo. Kasi kami po yung nagdadala ng mga tao sa church. Kami kaya yung naglalagay ng mga bagong first-time guests dito, kaya marami tayo every Sunday. Hindi rin pwede sabihin ni worship team na, teka, mission team kung dinadala mo sila dito, sino ba ang nag-lead sa worship para makasamba ang mga tao? Hindi ba kami? Hindi rin pwedeng sabihin ni prayer group team, teka mission team, teka worship team. Kaya naman dahil sa panalangin namin at kumikilos ang Diyos sa inyo, kaya marami kayo nadadala sa church at kaya rin nakakasamba ang tao ng maayos. Pwede rin sabihin ni preacher na, mission team, prayer group team, parang mas magaling ako sa inyo kasi ako yung nagdadala ng mensahe sa tao. At maaaring sumagot naman sa utility department, teka, kaya kayo naka-experience ng magandang convenience yan kasi kami ang naglinis ng church na yan. Kung magkakaroon po tayo ng ganitong pagtingin at pananaw, magkakaroon po ng division sa church. Bakit po? Kasi meron tayong pagpapagalingan at pride sa puso po natin. Pero kung tayo po ay magfa-function doon sa particular purpose na dinesign sa atin ng Panginoon at nagkaroon po tayo ng pagkakaisa, sino po yung magbe-benefit? Ang body of Christ. Masalo pong lalakas, tatatag, lalago, at maging effective po tayong witness sa mga unbelievers. Amen po? Kapag tayo ay nagkakaisa. Sabi po dito, none of us can do everything. But all of us can do something in the body of Christ. Ulitin ko po, none of us can do everything, but all of us can do something in the body of Christ. Hindi po tayo lahat may kakayanan na gawin ng lahat ng bagay. Sa church, tama po? Hindi lahat nasa atin yung kaya nating lahat. Pero ito po yung good news. Yung bawat isa sa atin, pwede po tayong makapag-contribute sa kanyang katawan. Pwede tayong makatulong kahit malit na bagay sa body of Christ. Tingnan po natin yung ibang mga disciple at lingkod ng Panginoon. Sino po nakakilala kay Andrew? Yung anak po ni Arian. Si Andrew po. Sino po nakakilala sa kanya? Si Andrew, isa po siya sa mga favorite ko po na character in the Bible. Siya po ay, ang strength niya ay magdala ng tao kay Kristo. Siya po yung, marami siyang nadadala na tao para kay Jesus. Yun yung strength po niya. At ang unang nadala po niya ay ang kanyang brother. Walang iba po na si Simon Peter. Baka mamaya kayo na po yun, si Andrew. Baka kayo na po yung kailangan ng church na kapag po nag-invite kayo, marami tayong madadala sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, baka ikaw si Andrew Meron po iba, magaling po silang maghakot. I remember po, meron tayong leader dito, kapag meron pong seeker service, nasa Panginoon na po siya noon, magdating ng mga seeker service, madami po talaga siyang nahakot ng kaluluwa. At yun po talaga yung strength niya. Pero pag-aalagain mo siya, nawawala. Pero yung strength niya, pinapagamit niya, marami po yung nadadala niya sa Lord. Marahil hindi ka si Andrew, baka ikaw si Philip. Si Philip, isa po siyang evangelist. Magaling po siyang mag-share ng gospel. Marami po siyang napapatanggap sa Panginoon.
Baka mamaya ikaw na si Philip na hinahanap ng mission team. Baka ikaw na yung hinahanap nilang dagdag para mag-share ng gospel sa iba. Tanungin mo yung katabi mo, baka ikaw si Philip. At yung unang na-sharean po ni Philip ay si Teacher Nathaniel. Ay, hindi po, si Nathan. Baka kayo na po si Andrew at saka si Philip. O marahil, ayaw nyo na nag-share sa tao o kaya nag-invite, baka ikaw naman yung encourager tulad ni Barnabas. Si Barnabas, marami po siyang na-encourage na mga new believers sa Antioch and even sa Jerusalem. Yung mga pagka humihingi siya ng payo, lumalakas siya at tumatatag. O baka ikaw yung kapag nanghingi ng payo, lalo siya nagbabackslide. Baka ikaw na yung si Barnabas, nag-i-encourage ng mga iba at ng new believers. O baka naman ayaw mong nasa sharing ng gospel o kaya nag-encourage. Baka ikaw naman yung gusto mong behind the scenes. Yung mga prayer group natin, yung prayer warriors natin. Andiyan po si Sister Amy. Baka ikaw yung gusto mong lagi kang nakatago. Gusto mong lagi kang nagpipray lang. Katulad ni Hannah, ni Esther, at saka ni Deborah. Yung mga prayer warriors po natin, 16 na po sila. Tama po, Sister Amy? Baka ikaw na yung pang 30th na prayer warrior, hinihintay ka lang nila. Sabi mo sa katabi mo, baka ikaw na yung prayer warrior na hinahanap ng church. O baka naman ayaw mo dun sa behind the scenes, gusto mo frontliner ka. Ikaw si Miriam, no? Si Miriam, siya po ay isang worship team leader at nililid niya po yung mga Hebrew women sa pagdating sa pagkanta. So magaling po siyang kumanta, magaling po siyang sumayaw, magaling po siyang mag-play ng drums. At kaya niya rin po mag-distinguish ng voices ng babae sa lalaki. Baka ikaw na yung hinahanap na kailangan na backup singer at saka mga dancer ng church. Ate Marlene. Tanungin yung katabi mo, baka ikaw na yung singer na hinahanap. Baka ikaw na yung dancer. Baka ikaw na yung instrumentalist. Because none of us can do everything, but all of us can do something in the body of Christ. Paano natin malalaman na doon tayo tinawag? Mag-join po tayo. Nag-open po ang prayer group team, ang worship team, ang utility department po natin. Mag-join lang po tayo doon at makita natin, ma-discover po natin na mag-grow po tayo at ma-enjoy natin yung ministry po na yan. Because every believer, every Christian, has a unique contribution to make in the body of Christ. Anong purpose? Para po ma-edify, ma-equip, mapalakas, at maging effective minister po tayo sa mga unbelievers. So una po, in the body of Christ, you are important because you are part of it and you have a purpose in it. Pangalawa po, in the body of Christ, we are interdependent. Sabihin nga po natin, we are interdependent. Sabi po sa verse, this makes for harmony among the members so that all the members care for each other. If one part suffers, all the parts suffer with it. And if one part is honored, all the parts are glad. Tanong po, meron po bang pagkakaiba yung dependence, independence, at saka interdependence? Meron po ba? Sige, alamin po natin. Una po, yung dependence, it is where one party may overly rely on another. Ibig sabihin, pag dependence o dependent, labis siyang umaasa sa iba. Ano po? O sa isang bagay. Pag sinabi naman po nating independence, it is where individuals function without reliance on others. Kaya niya yung sarili niya, kahit walang tulong ng iba. Ano naman po yung interdependence? It is dependence of two or more people or things on each other. So yung dependent, labis siyang umaasa sa iba. Yung independent, kahit wala ang tulong mo, kaya ko. Yung interdependent, kailangan natin ang isa't isa. So in the body of Christ, we are interdependent. Halimbawa po, sa ecosystem, no, meron po tayo sa ecosystem na cycle, yung pong animals, plants, and human are interdependent sa isa't isa. Kailangan nilang isa't isa. Bakit po? Kasi po
human, kailangan niya si animals and si plants para po for survival, para meron siyang makain, for shelter and protection. Si animal and si plants, kailangan niya rin si tao. Bakit? Kasi siya yung magtatanim at mag-aalaga ng mga animals. So, kailangan po nila ang isa't isa. Cycle po. Ay, ang tawag po doon ay interdependent. Kaya po in the body of Christ, we are interdependent because letter A po, we are connected to each other. Sabihin mo sa katabi mo, connected tayo. Connected tayo sa isa't isa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Naranasan nyo na po bang sumakit yung ipin po ninyo? Naranasan nyo po ba na hindi po nagpapaalam yung bagang? Yung sasabihin nyo po wag madaling araw, tutubo na ako ngayon. Nakaranas po kayong tubuan ng wisdom tooth? Wala. Si Eman lang po pala. Masakit po pagka po tinubuan ng wisdom tooth, tama po? Yung pag po sumakit ng ipin, tanong ko po, pag po ba sumakit ng ipin, yung ipin lang po ba ang apektado? Sino pa po ba yung apektado sa ating human body? Pag sumakit ang ipin, ulo, ano pa po? Yung bibig natin kasi tayo makakain. Pagka minsan naman po hindi makakain, nalalata ka, lalagnating ka pa. So lahat po ng human, yung organs natin, nerves and cells, lahat po yun konektado sa isa't isa. Paano pag kumain ka ng masustansyang pagkain tulad ng pork, ng gulay? Ano po mangyayari? Yung ating pong katawan ay magiging malakas, magiging maayos ang mental health mo, lagi kang nakangiti tulad ni Nanay Opel, ano? Maganda yung ang kanyang pong kilos sa kanyang katawan. No? Kasi po, each and every part of our body is physiologically linked together. Gayon din naman po sa atin, no? Tayo pong body of Christ, we are linked together. We are connected to each other. Kasi po, we have the same Lord. We have the same head, si Jesus Christ. Kaya konektado tayo sa isa't isa. Kaya po in the body of Christ, wala pong Lone Ranger Christianity. Wala yung nag-iisa ka lang, yung para kang mag-isa ka lang sa tabi. Bakit po? Kasi lahat po tayo konektado sa isa't isa. Halimbawa po, kapag ang kapatid po natin, halimbawa nag-testimony po siya dito about dun sa katagumpayan na ginawa ng Lord sa kanila, ano po yung nagiging response po natin? Ano po yung naging response natin pag meron po nagpapatotoo na pinagtagumpay po sila ng Panginoon? Di po ba nakikibahagi po tayo sa saya at galak po na yon? Hindi po tayo nagseselos o naiinggit kasi kapatid natin sila sa Panginoon. And we are rejoicing with them. Tama po? Yung tagumpay nila ay tagumpay din natin. Kaya masaya tayo para sa kanila. Kapag yung kapatid po natin may mga pagsubok at problema, ano po yung nating nararanasan? Di ba nalulungkot din tayo para sa kanila? Gusto nating makatulong sa kanila because we are connected to each other. Hindi lamang pong mahalaga na connected tayo sa isa't isa. We have to stay connected to each other po, sa mga believers. Bakit po? Pansinin niyo po, kapag ka mahina po, halimbawa, ako po minsan nanghihina po ako, o maaari nakaranas po tayo ng panghina, pag umattend po tayo ng prayer meetings and Sunday services, ano po yung epekto nito sa atin pong mga buhay? Ano po nangyayari? Pag tayo sumasabay sa pagsamba at pag-aaral sa salita ng Panginoon, lumalakas po tayo. Kapag may pagsubok at problema, kasi nakakonected po tayo in the fellowship with the other believers. Pansinin niyo po yung nagbabagang apoy. Ano po? Kapag sama-sama yung mga kahoy na may apoy, mas matagal silang matupok yung apoy. Tama po? Pero pag tinanggal mo yung isang kahoy mula doon sa nag-aalab na apoy, ano po yung mangyayari doon sa umalis o inalis? Mamamatay siya ng dahan-dahan. Pero pag magkakasama sila, nag-aalab sila, mas mahirap po silang masugpo yung pong apoy po na yon. Tama po? Likewise, sa atin po mga believers, kapag nanghihina po tayo, lumapit po tayo dun sa mga nag-aalab sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kaya nga katabi kita, nag-aalab ka sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ba po yung magandang naidudulot po nito? Kasi meron tayong accountability group. Lalo na po sa paglabas natin, marami pong mga pwedeng sway po sa ating faith. Kaya kapag tayo po ay nasa fellowship with other believers, it keeps us at the center sa life natin with the Lord. Nung
Nung 2 weeks ago, meron po akong nakausap at ngayon na lang po ulit kami nag-usap, mga 15 minutes po yon. Hindi naman po siya humingi ng payo. At talagang nag-share lang po siya that time at ako po yung nakikinig lang. At ang sabi niya po, kaya nga hindi ako nagko-commit sa church. Kasi kung gusto kong umatin sa church na to, pwede kong umatin sa church na to. Kapag ayaw ko at gusto kong lumipat, pwede akong umattend sa church na to. Pag namimiss ko yung fellowship na to, doon ako a-attend. May problema po ba sa ganun? We cannot grow spiritually when we are disconnected from the body of Christ. Hindi po masama na kapag in-invite ka minsan sa anniversary ng church po nila, okay lang. Pero kung ikaw po ay every month, iba na lang po yung church na inaatenan mo, parang may problema na dun sa tao. Kasi imbis po na lumago ka na dun sa church na yon, dun sa community of that, sa believers, no po, nabubungkal pa. Imbis na mag-ugat ka doon sa church na yon, nabubungkal pa. Bakit? Kasi nag-hop ka eh. Nag-jump in ka. And inside the church, magkakaiba po tayo lahat na ugali. We are different. We are diverse. Tama po? Pero piliin po natin yung church na kung saan magko-commit talaga tayo at magpapaugat talaga tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kasama ng bawat isang mga katabi po ninyo. Because we cannot grow spiritually when we are disconnected from the body of Christ. Sabi mo sa katabi mo, kailangan natin ang isa't isa. Ayan. Pangalawa po, we are interdependent because we are connected to each other. And letter B po, because we care for each other. Sabi po dito, this makes for harmony among the members so that all the members care for each other. Naranasan nyo na pong magkaroon ng hiwa o sugat po dun sa inyong mga braso? Diba? Yung mga small cut o small wound na po, alam nyo po, yung sa ating pong katawan, kapag po nagkaroon po tayo ng sugat sa ating pong braso, kailangan po ma-prevent na yung infection po agad na yon. Tama po? Para hindi na po magkaroon pa ng ibang mga komplikasyon sa ating katawan. Sa ating pong katawan, meron pong tinatawag na blood cell. No? Kapag po nagkaroon po tayo ng sugat o small cut or small wound, magre-respond agad to si blood cell. Sabihin agad niya kay brain, teka, merong sugat yung katawan ng tao na to, kailangan natin mag-respond. Si blood cell, magre-respond agad siya dun sa need po na yon. Ano pong gagawin ni blood cell? In a span of seconds or minutes, a-action na po agad siya dun sa need po na gawin doon sa hiwa. Ang gagawin po ni blood cell, pipigilan niya na dumami pa yung lumabas na dugo doon sa sugat. Kaya papansinin niyo po pag nagkasugat tayo, mag-aampat po siya. Mag-aampat yung pong dugo. Para po makita na hindi po lumabas pa yung maraming dugo sa atin pong katawan. Ngayon, pag nasarado na po yung sugat po na yon, yung pong ating pong sugat, mapapansin natin, para siyang bubuka. Pag bumako po siya, ay kukuha po siya ng oxygen. Pag nakakuha na po siya ng oxygen, magpo-produce po siya ng clear fluid. Pag po meron ng clear fluid, siya po yung maglilinis dun sa loob po ng sugat po natin. Kaya nakakamangha po sa katawan, kasi po, it can heal our own body. Kaya niya. Kasi yun yung purpose ng Lord. May disenyo po sila. At pagkatapos po na yung pong sugat natin, makakuha na siya ng oxygen at ma-protect na po siya, kikilos naman po itong another type na si blood cell. Ang tawag po ay si macrophage. Si macrophage po, ang gagawin po niya, tatanggalin niya lahat ng mga dead cell. Tatanggalin niya lahat ng mga napunit o mga nasira mula doon po sa sugat. Pagkatapos po nun, si macrophage po, magpo-produce po siya ng mga chemical messengers kung saan para magpatubo ng mga bago pong mga tissue sa ating katawan o yung mga cells na napunit mula po dun sa sugat. Siya po yung taga-repair ng sugat. Pagkatapos po nun, si red blood cells naman, siya yung mag-build up ng new tissue doon po sa sugat. In a span of days and weeks, makita po natin yung sugat natin parang Makati na. Yung para po meron siyang dark violet po na sa ating sugat. Napansin niyo po ba yun? Dark violet. Tapos po, pag Makati na po siya, parang gusto na po natin siyang tanggalin. Parang kamutin.
Ngayon po, pag natanggal na siya, parang may makita po tayong keloid, yung keloid mo po. Pag po natanggal yun, makita natin na napalitan na po ng bago yung skin po natin. In the same way po, in the body of Christ, kapag po meron tayong nakitang need, we respond to it. Halimbawa po, sabi po dito, this makes for harmony among the members so that all members care for each other. Meron tayong pagmamalasakitan sa loob po ng katawan ni Kristo, in the body of Christ. Halimbawa po, meron po nagkasakit po sa atin, no? Si Brother Juan ay nagkaroon ng bulutong. At tinext niya po si Sister Amy na ito po ipe-prayer network sa lahat. Lahat po tayo nagre-respond sa need. Tama po? Ano pong need? Ipag-pray agad si kapatid. Tama po? Sino po dito kapag nakapagbasa po siya ng prayer item, pinagpe-pray na po niya agad yon. Kapag naman po halimbawang meron pong namatayan no po, sa ating mga kapatid, we respond to that need. Ano pong ginagawa po natin? Nakikiramay po tayo sa kanila. Pupuntahan po natin sila. Ipinaabot po natin yung ating pong pakikiramay sa kanila. Tama po? Kasi kapag tayo po ay nakikiramay sa kanila, sila po ay napalalakas din ng ating pong presensya. Tama po? Kapag meron tayong kapatid na hindi po natin nakikita, span of weeks or month na hindi na umaattend, ano pong ginagawa po natin? Nag-house visitation po tayo sa kanila. Bakit po? Because we care for each other. Amen po? Meron po tayong kapatiran na gusto ko pong i-appreciate ang kanyang buhay and yung mga buhay po nila. Kapag po si Pastora Bea ay nagkakaroon na po ng problem sa kidney, magre-respond po agad si Nurse Jen. Ang gagawin po niya, Mami Bea, kamusta na yung kidney mo? Agad-agad po yan, magre-respond. Papa-schedule na po agad yan sa kanyang doktor. Bakit? Because she cares for her pastor. Makita po natin sila, Pastora Tel at saka po si Sister Tita. Makita po natin sila, yung pagmamalasakit nila sa kanilang mga pastor at mga leaders. Makita po natin sa sarap ng pagluluto nila, they are taking care of yung ating pong, ang iglesia po ng Panginoon. Tama po? And we thank the Lord for their lives. Because they care for us. Yung pong halimbawang merong kabataan na hirap po siya sa subject niya, tapos humingi po ng tulong sa inyo, halimbawa sa math, no? Magaling doon si Teacher Jessa, di ba? Ay, English, sorry ma'am. Sa English, no? So magre-respond si teacher doon at mabait niyang tinuturuan yung estudyante niya. Diba? Kasi nagre-respond dahil she cares for the student. Kaya nga sa loob ng church, pag merong need, we respond to it. Ngayon po sa church po sa Malolos, meron po kaming pinagagawa po ngayon sa church. And kami po yung nagpe-pray ngayon na bigyan kami ng Lord ng mga pledges din para po sa pag-renovate po ng church. And we're thankful kasi alam po namin may magre-response sa mga kapatiran po natin sa Malolos. Even po dito po sa JRK, tama po? So sabi, nakaraang meeting po, tulungan po natin ang JRK to promote po para mas marami pong estudyante ang mag-enroll po sa ating school. Amen po? We respond to that need. Bakit po? Kasi we care for each other. Kapag tayo po ay puno ng pag-ibig ng Diyos, mamamahal din po natin ang bawat isa, kahit ano pa po yung ugali ng bawat isa. Amen? So we love each other, then we care for each other, and we respect one another. And bilang conclusion na po tayo. So una po, in the body of Christ, you are, and pangalawa po, we are interdependent. And bilang conclusion po, sabay-sabay nga po nating basahin, baka nandyan po kayo. Sabay-sabay po nating basahin in 1, 2, 3, as body of Christ, when we work together, we grow together, we will win together. Kapag po tayo bilang iglesia ng Panginoon, bilang body of Christ, kapag tayo po ay nagkakaisa, tayo po ay lalago. No? Tayo po ay lalago at di lang po tayo po ay magtatagumpay ng sama-sama. Kaya sabi mo sa katabi mo, sa hirap at ginawa, kasama mo ako kapatid. I love you.